tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumuong sa mundo matapos ihayag ng United States na lumagda na ang Iran sa paunang kasunduan upang wakasan ang digmaan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng Tehran, sinabi ng Washington na digital na nilagdaan ang Memorandum of Understanding na magiging daan sa kapayapaan sa gitnang silangan pagkatapos ng matinding labanan sa rehiyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni US President Donald Trump na nagsisimula ng gumalaw ang mga barko sa Strait of Hormuz. Inanunsyo rin ng magkabilang panig ang plano na magsagawa ng seremonya ng opisyal na paglagda sa darating na Biyernes sa Switzerland. Ayon sa White House, ang mahalagang hakbang na ito ay patunay na nagkasundo na ang dalawang bansa sa mga pangunahing tuntunin upang tuluyang tapusin ang digmaan. Kinumpirma naman ni na US Vice President J.D. Vance at ng mataas na opisyal ng gobyerno na pinal na ang mga tuntunin ng kasunduan. Ayon sa kanila, bagamat wala pang opisyal na teksto na inilalabas sa publiko, digital nang nilagdaan ng mga leader ang dokumento noong nakaraang linggo. Ginawa ito upang matiyak na ang lahat ng napagkasundo ang tuntunin ay hindi na mababago pa bago sumapit ang araw ng opisyal na seremonya sa Biyernes. Sa ilalim ng paunang kasunduan, muling bubuksan ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Bukod dito, ganap na ring aalisin ng United States ang naval blockade sa mga daungan ng Iran, habang ititigil naman ang labanan sa lahat ng dako ng digmaan upang bigyang daan ang mabilis na rehabilitasyon, pagpapadala ng tulong, at pagbabalik ng normal na pamumuhay ng mga mamamayan sa rehiyon. Gayunpaman, ang mas malalalim na isyu tulad ng hinaharap ng programa sa nuklear ng Iran, suporta nito sa mga proxy group, pagbawi sa mga nakaselyong ari-arian ng Iran, at ang tuluyang pag-aalis ng mga parusang pang-ekonomiya ay nakatakdang talakayin sa loob ng 60 araw na negosasyon. Ito ay magsisimula kaagad pagkatapos ng seremonya upang masiguro ang isang pangmatagalan at matatag na kapayapaan sa gitnang silangan. Nagsisimula ng gumalaw ang mga barko, marami sa mga ito ay may kargang langis palabas ng Strait of Hormuz, ang isinulat ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social bago siya lumapag sa France para sa G7 Summit. Idinagdag pa ng Pangulo na ang mga barko ay kasalukuyang dumadaan sa Southern Highway, isang ruta sa karagatan na sakop ng teritoryo ng Oman na itinuturing na ligtas at protektado sa kasalukuyan. Ang tinutukoy na Southern Highway ay naging pangunahing ruta dahil sa malaking banta ng mga nakatanim na bomba sa dagat o maritime mines sa ibang bahagi ng Kipot. Binigyang diin ni Trump na may iba pang mga ligtas na ruta na maaari ring daanan ng mga barkong pangkalakal. Gayunpaman, nananatili ang pag-iingat ng mga kumpanya ng barko dahil sa tindi ng panganib na iniwan ng nakaraang digmaan sa mga karagatan ng rehiyon. Sa kabila ng mga positibong pahayag na ito, naglabas ng babala ang militar ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Reuters, mananatiling epektibo ang naval blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran hanggang hindi natatapos ang seremonya ng paglagda sa Biyernes. Binalaan ng lahat ng mga sasakyang pandagat na huwag munang dumaan o pumasok sa mga daungang ito nang walang malinaw at opisyal na pahintulot mula sa pamunuan ng militar. Bagamat sumigla muli ang pandaigdigang merkado ng langis dahil sa balita ng kasunduan, nagbabala ang mga eksperto na aabutin pa ng ilang buwan bago ganap na bumalik sa normal ang operasyon sa Kipot. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng halos sangkatlo ng kabuuang langis sa buong mundo, kaya ang bawat araw na naantala ang pagbubukas nito ay nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa iba't ibang industriya sa daigdig. Ayon sa mga kumpanya ng barko at mga puwersang pansiguridad sa dagat, ang operasyon ng paglilinis ng mga bomba o mine sweeping ay maaaring tumagal ng 40 hanggang 50 araw. Kailangan muna itong matapos bago magkaroon ng sapat na tiwala ang mga kumpanya ng seguro at mga may-ari ng barko na payagang dumaan ang kanilang mga plota sa naturang ruta upang maiwasan ang anumang trahedya o pagsabog sa gitna ng karagatan. Iniulat ng International Chamber of Shipping na humigit kumulang 500 barko ang kasalukuyang naghihintay na makadaan sa Kipot. Kasabay nito, tinatayang nasa 20,000 tripulante o seafarers ang na-stranded sa gitna ng dagat dahil sa labanan. Marami sa kanila ay mga Pilipinong seafarers na labis na naapektuhan ang kabuhayan at kaligtasan dahil sa biglaang pagsasara ng daanang ito sa nakalipas na mga buwan.
Habang kausap si Trump sa France, inihayag ni French President Emmanuel Macron na pangungunahan ng France at United Kingdom ang isang espesyal na misyon upang i-coordinate ang ligtas na muling pagbubukas ng kipot. Ang koalisyong ito ang mamamahala sa paglilinis ng mga mina sa dagat at paggabay sa mga barkong komersyal upang masiguro ang mabilis, maayos at ligtas na pagdaloy ng pandaigdigang kalakalan ng langis at produkto. Ayon sa tala ng International Maritime Organization, umabot sa 46 na atake ang isinagawa ng Amerika at Iran laban sa mga barkong pangkalakal sa buong panahon ng labanan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kasunduang ito upang matigil ang karahasan sa karagatan. Samantala, nanindigan si Trump na ganap na magiging bukas at ligtas ang Strait of Hormuz pagdating ng araw ng Biyernes para sa lahat ng bansa. Sa kabila ng magandang balitang ito, marami pa ring katanungan ang hindi nasasagot ng magkabilang panig. Wala pang opisyal na detalye kung paano pamamahalaan ang kipot sa hinaharap. Bago sumiklab ang digmaan noong Pebrero 28, malayang nakakadaan ang lahat ng barko, ngunit ngayon ay naipakita ng Iran na kaya nitong kontrolin at isara ang kipot kung magkakaroon muli ng matinding tensyon sa buong rehiyon. Sinabi ni J.D. Vance sa isang panayam na inaasahan niyang magiging libre at walang anumang bayad o toll ang pagdaan sa kipot sa mahabang panahon. Ngunit sinalungat ito ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghai. Ayon sa kanya, may ipatutupad sila mga bayarin upang matiyak ang seguridad sa lugar at kailangan pa itong talakayin ng masinsinan sa mga susunod na teknikal na negosasyon. Inilarawan naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang paunang kasunduan bilang isang malaking tagumpay para sa Tehran. Binanggit din niya na may ilang maliliit na pagkakaiba sa ilang bahagi ng kasunduan na madali namang maayos sa pamamagitan ng diplomasya. Ipinapakita nito na nais din ng Iran na matapos ang krisis pang-ekonomiya na idinulot ng blockade ng militar ng Amerika sa kanilang mga pangunahing daungan. Ayon sa mga ulat, posibleng magtatag ng isang reconstruction fund na nagkakahalaga ng 300 bilyong dolyar para sa muling pagtatayo ng Iran. Ang malaking pondong ito ay babayaran at tutustusan ng koalisyon ng mga kalapit na bansa sa Gulf Coast. Gayunpaman, nilinaw ni Vance na makukuha lamang ng Iran ang tulong na ito kung tutuparin nila ang lahat ng kanilang obligasyon sa ilalim ng kasunduang kapayapaan. Isang mataas na opisyal ng US ang nagsabi na digitally nang nilagdaan ni Vance, Trump at ng pangunahing negosyador ng Iran na si Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf ang kasunduan. Bagamat hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng panig ng Iran, sinabi ng opisyal na ang pagbawi sa mga pondo at parusa laban sa kanila ay nakasalalay pa rin sa magiging kilos at gawin ng Tehran sa mga susunod na buwan. Mananatili ring walang pagbabago sa puwersa ng militar ng Amerika sa gitnang silangan sa loob ng 60 araw ng negosasyon. Bagamat kasama sa kasunduan ng paghinto ng labanan sa Lebanon, hindi nito tahasang iniaatas sa Israel na iurong ang kanilang mga tropa mula sa mga nasakop na teritoryo. Ito ay maaaring maging mitsamuli ng panibagong tensyon kung hindi mapaplansa ng maayos ng magkabilang panig. Sa pagtatapos, inaasahang dadalo si Vice President J.D. Vance sa seremonya sa Switzerland upang formal na ilabas ang buong detalye ng kasunduan sa Biyernes. Mananatiling kaming nakatutok sa makasaysayang pag-unlad na ito na magpapabago sa takbo ng ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Manatiling ligtas at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.